na lang ha. I would like to greet you as I will greet in Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itong okasyon natin dito ngayon, hindi lang sa pag-distribute ng salawin, kung hindi pag-distribute ng certificate of commendations, lahat ng opisyal ng MIG, lahat ng opisyal ng Manila Muslim Affairs Coordinating Council, yung tumulong sa programa natin ikagabuti dito ngayon sa Pilipinas. Hindi lang sa Manila. Kasi ang programa natin, gusto natin dito ma-unify ang lahat ng organisasyon dito sa Pilipinas. Katulad ng nabanggit nila, katulad ng nabanggit ng kapatid natin, hindi lang tao ang inaano natin dito, pinagkakaisa natin, kung hindi lahat ng asosasyon para magiging isa lamang, para madali natin masolve ang problema, kung ano man ang problema dito sa Pilipinas, hindi lang sa Maynila. Kaya nga nandito ako bilang executive consultant ni Mayor, bilang deputy mayor ng Maynila, to look into the problems ng Maynila, dala na ang Pilipinas. Sabi ng mga kapatid natin, presidente ng mga organisasyon, sabi niya dapat mayroon tayong isang umbrella ng lahat ng organisasyon. Ngayon, this is now the right time, ipakita natin na nagkakaisa tayo, hindi tayo kasama sa problema ng Pilipinas, kung hindi tayo ang magbigay blessing sa Pilipinas. Kasi may kasabihan dito, the Islam religion is a religion of peace. So kaya nga, ang important sa lahat, bago tayo mag-move to unify each and everyone, gagawin natin muna kung paano yung peace. Pagkatapos ng peace, to unify everyone, pupunta na tayo sa economic development. At least, kahit may inaagap tayo kung anuman, kung gutom tayo, unang-una yan ang problema. Kaya nga, sa nasabi ko noon, I talked personally with the presidents of the JSIS para mapasa atin yan, para mapaisa natin ang lahat ng organisasyon, hindi lang Muslim, hindi lang Christian, kung hindi lahat ng organisasyon dito sa Pilipinas. Kung tutusin tayo mga Muslim dito sa Pilipinas, tayo ang pinakamayaman, kahit sino pang magsabi dyan. Unang-una, tayo ang pinakamayaman sa religion, tayo ang pinakamayaman sa pera, dahil sabi sa atin ng isang speaker natin ng Saudi Arabian Embassy, kahit pakainin natin ang tao dito sa buong Pilipinas sa 5 taon, hindi pa kaya maubos yung Jagat Fitra intended for the Muslim Philippines. Hindi pa maging kalahati. Kaya nga, nung pag-usap namin pati kasama yung ambassador, sabi niya, kausapin mo ang may-ari o ang general manager ng JSIS para gagawa sila ng letter of intent, ibibenta sa inyo ang property na yan. Pagkatapos gagawa ako ng endorsement direct to the Saudi Embassy, ang magbabayad ng property, ibinibenta sa atin ang Rajiban. Nandoon ang pera natin. Ang mga kapatid natin, Arabiano, hindi nila ginagawa. Kung ano yung pera intended for the Muslim Philippine, kahit isang Muslim, hindi nila gagawin. So, kaya nga, ang sinasabi nila dito, kaya nga hindi nabibitaw sa
ng money laundering. Pero wala yun. Once binigay na sa atin, it considered donation. Wala silang pakialam kung naibigay na sa atin. So, nandito ako, bilang kapatid ninyo, hindi ako leader. Tayo lahat leader dito. Hindi ko opisina ang Manila Muslim Consultative Council, Coordinating Council, kung hindi opisina natin lahat. Walang amo dito. Ang amo dito, nag-iisa lang ang Allah Ta'ala. Kasi lahat ng blessing galing sa Kanya. Kaya nga, huwag ninyo isipin, milyonaryo kayo, o direktor kayo, o sekretary kayo. Isipin natin yan, temporary ang lahat. Ang isipin natin, yung sinasabi ng kapatid natin, sa huling buhay, nandoon na ang judgment. Nandoon na ang totoong judgment. Malalaman na natin kung ano yung deposit natin, hindi mapunta sa iba. Kaya nga, ang importante dito sa lahat, na magkakaisa tayo, magmahalan tayo. Huwag na natin isipin, ako si ganito, ako si mayaman. Sabi ko noon nagpakilala ako kay Erap. Erap is a man of action. Erap, he came from nothing into something. Ganon din tayo. Galing tayo sa wala, maging mayroon. Galing tayo sa walang posisyon, maging secretary, maging director. Kaya nga, ang isipin natin, temporary ang lahat. Nandito ako, gamitin ninyo ako kung anong ikakabuti. At least, mayulit ko, hindi permanenteng itong posisyon ko na ito. Temporary ang lahat. Gagawa lang ako dito ng legacy para malaman ng lahat, ganon, naging leader si Joe Arabali. Wala siya pinipili. Ang pinipili niya dito yung magmamahalan tayo. Walang Muslim, walang Christian, basta ang kailangan dito, magkaisa tayo sa panahon niyo. So ngayon, bago tayo mag-distribute, hingin ko sa lahat ng tribal representative, dapat magsalita sila sapagkat para wala nang masabi bakit ang representative ni Joe Arabali puro tauso. Kaysa tauso ako. Ako hindi ako tauso. Marasog ang tawag sa akin kasama ng Christian. Marami dito from major to minor tribes nandyan. Nandyan yung balik Islam natin, dating pastor, nagiging representative natin. So, itong opisina na ito nandito, ang kumpleto, nandyan ang kumpletong tribes, dala ng Manila Muslim Affairs Coordinating Council. Sa pamumuno ng aking kapatid, yung nagsalita ngayon, aking bunsong kapatid yun. Ay, hindi alam. Bunsong kapatid, ha? So, kung ano man ang kailangan ninyo, para ikakabuti ng lahat, nandito ako sa tabi ninyo. Siya ang pina-appoint ko bilang chairman ng Manila Muslim Affairs Coordinating Council. Pero ako ang deputy mayor, ako ang executive assistant ni mayor. Baka wala kayong masabi. Ha? Kung ano kailangan ninyo papirmaan, nandyan siya. Kung anong problema ninyo sa hospital o ano pa man. Kung hindi niya kaya ang problema, nandito ako, kainin ko na lahat ng problema. So, yun, Mr. MC, with due respect, papagsalitayin natin yung mga ano natin. Anyway, kumain na ba kayo?